Nagbabala ang isang konsul ng China tungkol sa pagpugot ng ulo ng punong ministro ng Hapon. Nagpapalitan ng matitinding salita ang dalawang bansa. Ang maruming ulo na sumisingit ay dapat putulin. Lalong lumala ang sitwasyon kaya nagbabala ang China sa Japan ng matinding pagkatalo at naglabas ng travel advisory para pigilan ang kanilang mamamayan na bumisita sa Japan. Ayon kay Sanahei Takaichi, ang armadong pag-atake sa isla ay banta sa kaligtasan. Ang tanging dahilan kung bakit sobrang nainis ang China sa Japan ay dahil tinamaan nito ang pinakasensitibong bahagi ng China. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses pa. Sensitibo ito kaya ayaw ipakita sa YouTube at tinatago sa algorithm. Pero matutulungan mo kami kung ikiklik mo ang like button. Salamat! Nagsimulang bumuo ang bagyo ilang buwan na ang nakalipas dahil sa isang pagbabago sa politika. Noong Oktubre 21, 2025, si Sunay Takeichi ang naging kauna-unahang babaeng punong ministro ng Japan. Sa edad na 64, pumasok siya sa kapangyarihan sa magulong panahon ng politika sa Japan at tumitinding tensyon sa paligid. Ilang araw matapos manungkulan, inanunsyo niya ang di inaasahang plano. Bibilisan ng Japan ang paggastos ng 2% ng gross domestic product sa depensa bago mag 2025 sa halip na sa 2027. Maliit man pakinggan ang bilang na yan. Makasaysayan ito para sa Japan na mahigit 40 taon nang may sinusunod na di nakasulat na patakaran. Dapat panatilihin ang depensa sa 1% ng gross domestic product bilang simbolo ng mapayapang pagkakakilanlan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nang doblehin ni punong ministro Takeichi ang target, ipinakita nitong nagbabago na ang pananaw ng Japan. Hindi lang pananalapi ang naapektuhan. Mukhang agresibo ito. Hindi ito ang tunay na sanhi ng gulo. Nagsimula ito sa isang pahayag na malaki ang epekto sa China. Ayon sa bagong punong ministro, kung aatakihin ng China ang Taiwan, hindi mananahimik ang Japan at posibleng magpadala ng self-defense forces para sa kanilang seguridad. Ito ang matibay na paninindigan ng Japan tungkol sa Taiwan. At ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit labis na nagalit ang China. Ayon sa mga eksperto, masyadong kumpiyansa ang Japan at mas malit ang tsansa nitong lumaban sa China. Sa totoo, may dahilan ang Japan para tumatag laban sa Dragon. Noong 2025, inaprubahan ng Japan ang pinakamalaking military budget na dolyar 55 bilyon, halos 10% taas mula sa nakaraan. Kasama ang Coast Guard at iba pang gastusin sa seguridad, higit 62 bilyon ang total. Para sa bansang dati umiiwas sa pagpapalawak ng militar. Matapang itong hakbang, ngunit hindi lang ito tungkol sa pera. Sinimulan ng Hapon ang reorganisasyon ng militar nila noong Marso 2025. Itinatag ng gobyerno ang Joint Operations Command para pagsamahin ang Army, Navy, Air Force, Space at Cyber units. Unang beses nagkaroon ng pinag-isang Depensa Command ang Hapon. Layunin nitong pabilisin ang komunikasyon at gawing madali ang koordinasyon, lalo na sa krisis. Pero ang tunay na nagbago ng laro ay ang dambuhalang nakatayo sa likod nito. Mabilis na sinuportahan ng Estados Unidos ang hakbang na ito. Ginawang Joint Force Headquarters ng Washington ang United States Forces Japan para mas madaling magplano at magsagawa ng operasyon ang dalawang bansa. Kasabay nito, nagsimula ang Hapon sa modernisasyon ng kanilang sandata at teknolohiya. Noong Marso, nagsanay ang barkong pandigma ng Hapon at United States Navy sa Tomahawk missile. Ito ay mga long-range cruise missile na kayang tumama sa mga target na mahigit 600 milya ang layo. Nagpasya ang Hapon na bumili ng humigit kumulang 400 Tomahawk na magbibigay dito ng mas malakas na kakayahan sa depensa. Gumagawa rin ito ng hypersonic na sandata at pinapahusay ang missile systems nito. Ipinapakita ng mga hakbang na ito na iniiwan na ng Hapon ang tradisyonal na depensa at naghahanda para sa makabagong digmaan. Pinagsasabay din ni punong ministro Takeichi ang depensa at diplomasya. Itinuturing niyang pundasyon ng pambansang seguridad ang alyansa ng Hapon at Estados Unidos. At nais niyang mas mapalapit ang ugnayan sa mga kaalyado sa Asya. Lumagda na ang Hapon ng kasunduang depensa sa Pilipinas at nakikipagtulungan sa Australia, South Korea at India sa Quadrilateral Security Dialogue Alliance. Malinaw ang mensahe. Nais ng Hapon maging mas matatag sa nagbabagong mundo, hindi nag-iisa. Parang Hapon mula ibang universo, di ba? Dati, simbolo ito ng kapayapaan, isang bansa
na muling bumangon mula sa digmaan at nagtuon sa teknolohiya, kalakalan at pag-unlad kaysa sa armas. Ngayon, nagbabago na ang imahen. Tahimik na naghahanda ang Hapon para sa mas malaki. Hindi ito desisyong ginawa sa kalagitnaan ng gabi, kundi bunga ng malalaking pagbabago at mga panguudyok na nangyayari sa paligid ng bansang pulo na ito sa loob ng mga dekada. Napagtanto ng Hapon na ang kapayapaang tinamasa nito sa halos 80 taon ay ngayon napapaligiran na ng mga tunay na banta mula sa 3 direksyon: China, Rusya at Hilagang Korea. Hindi agad naging agresibo ang 3 bansang ito. Lalong tumindi ang kanilang kilos bawat taon, kaya nagpasya ang Hapon na hindi na sapat ang pananahimik at pagtitiis. Matagal nang umiiral ang tensyon sa China at hanggang ngayon ay patuloy pa ring pinaglalaban. Sa nakalipas na 15 taon, pinalawak ng China ang kapangyarihan nito sa dagat, himpapawid at buong Asya. Karamihan sa paglawak na iyon ay laban sa seguridad ng Hapon. Nagsisimula ang kwento sa mga isla ng Senkaku. Maliit at walang naninirahan sa East China Sea na hawak ng Hapon. Ngunit inaangkin ito ng China. Noong 2012 binili ng Hapon ang 3 isla para pamahalaan. Kaya agresibong tumugon ang China at nagpadala ng mga barko roon. Hindi ito pangkaraniwang bangkang pangisda, kundi sasakyang dagat ng gobyerno. Ang dating bihirang pagbisita ay naging halos araw-araw na presensya. Noong 2024 halos araw-araw na naroon ang mga barko ng China. Sa parehong panahon, tahimik na binago ng China ang kanilang Coast Guard sa pamamagitan ng paglalagay nito sa ilalim ng awtoridad ng militar at pinalawak ang kanilang fleet gamit ang mas malalaki, mas mabibigat at armadong mga sasakyang dagat. Mukhamang mga bangka ng batas ang mga barkong ito, pero kilos militar sila. Kaya nagagamit ng China para dagdagan ang presyon nang hindi tahasang nagsisimula ng labanan. Pero ang mga ambisyon ng China ay lumampas pa sa mga islang ito. At sa kasamaang palad, halos wala nang magawa ang Hapon tungkol dito. Mabilis na pinalawak ng China ang hukbong dagat nito. Nadagdagan agad ang mga barko ng mas marami kaysa pinagsamang Hapon, India, Australia, Pransya at United Kingdom sa loob ng ilang taon. In-upgrade nila ang kanilang mga sistema ng misail, kabilang na ang mga long-range na anti-ship na sandata at mga bagong hypersonic na disenyo na nagpadagdag ng panganib sa rehiyon para sa anumang hukbong dagat na nag-ooperate malapit sa baybayin ng China. Laging nagpapalipad ng fighter jet, drone, at surveillance aircraft ang China. Sa Taiwan Strait halos araw-araw. Dahil katabi ng Southwest Islands ng Japan ang Taiwan, ang tensyon doon ay agad na issue sa seguridad ng Tokyo. Kung umatake ang China sa Taiwan, alam ng Japan na posibleng madamay ang kanilang karagatan at himpapawid. Kasabay nito, pinalawak ng China ang saklaw patungong Pilipinas gamit ang Coast Guard, Maritime Militia at barkong pandigma sa South China Sea. Mahalaga ito sa Japan dahil dito dumadaan ang mga ruta ng kalakalan at supply ng enerhiya nito. Kapag namayani ang China dito, magkakaroon ito ng bentahe sa rehiyon. Kasunod ang malalaking ehersisyong militar. Noong huling bahagi ng 2024 inilunsad ng China ang pinakamalaking ehersisyo sa 30 taon gamit ang mahigit 70 barko at 100 sasakyang panghimpapawid. Nagsanay sila ng blockade, pananakop, at magkakaugnay na pag-atake sa buong unang hanay ng isla mula South China Sea hanggang karagatan sa Japan. Para sa Tokyo, senyales ito na naghahanda ang China para sa totoong labanan. Hindi lang pagsasanay. Nag-iba rin ang kilos ng China sa ere. Daan-daang beses kada taon, nagmamadaling lumilipad ang mga jet ng Hapon para salubungin ang mga fighter, bomber, at drone ng China na lumalapit sa kanilang teritoryo. Noong Agosto 2024, unang beses nagkaroon ng pagpasok ng eroplanong militar ng China sa himpapawid ng Hapon. Kahit sandali lang, mas madalas nang lumilipad ang mga drone ng China at umaabot sa mga bagong lugar. Dahil sa mga paglipad na ito, napilitan ang Hapon na laging alerto at napatunayang sinusubok ng China ang kanilang hangganan. At parang hindi pa sapat ang China, sumali pa ang kaalyado nito. Mas nakakabahala ito, lalong tumitibay ang ugnayang militar ng China at Rusya. Noong 2025, nagsagawa ang dalawang bansa ng joint submarine at naval exercise malapit sa Japan. Nagbahagi ng sonar data at nagtulungan sa operasyon sa mga mahalagang katubigan para sa depensa ng Japan. Para sa Tokyo, hindi na lang iisang direksyon ang pinagmumulan ng hamon,
kundi mula sa dalawang malalaking kapangyarihan na magkasabay na kumikilos. Habang nangyayari ito, inilunsad ng China ang Fujian, ang pinaka-advanced nitong aircraft carrier na may electromagnetic catapults para makalipad ang mga fighter jet ng may buong karga. Pinalalawak nito ang kakayahan ng China na magpakita ng lakas hanggang sa mas malalayong bahagi ng Pasipiko. Pinagsama sa kanilang mga sistema ng missile, mga fleet ng drone, at pressure mula sa Coast Guard. Ngayon ay may mga kagamitan na ang China para hamunin ang balanse ng kapangyarihan sa buong paligid ng Japan. Mula East China Sea hanggang Taiwan at South China Sea, ngayon ay galit ang China dahil sa issue ng Taiwan. Ipinapakita lang niya iyon para pagtakpan ang tunay na intensyon. Sa papel, ang galit ng China ay tungkol sa Taiwan. Pero sa likod nito, ito ay dahil sa mga dekadang sugat ng Hapon sa China na hanggang ngayon ay bumabalik sa bawat henerasyon. Malalim ang ugat ng paghihiganti sa kanila. Noong 2024, isang 10 taong bata ang nasaksak hanggang mamatay sa China. Hindi iyon ordinaryong araw. Ito'y araw ng emosyon, ginugunita sa sirena at katahimikan sa bansa. Ang katahimikan dulot ng kasalanan ng Hapon noon. Ngunit hindi palaging ganito ang relasyon ng Hapon at China ngayon. Ang naaping tinutukoy ay dati palang kabilang sa pinaka-agresibong puwersang militar sa Asya. Noong dekada 1930 naniwala ang mga pinuno ng Hapon na ang pagpapalawak ng imperyo ang solusyon para makakuha ng yaman at malampasan ang krisis sa ekonomiya. Ang ganitong pag-iisip ang nagtulak sa Hapon sa karahasan, lalo na sa China. Noong 1937 na uwi sa digmaan ang insidente sa Marco Polo Bridge sa pagitan ng Hapon at China at naging napakabrutal ang mga sumunod. Magkakasunod na sinakop ng puwersang Hapones ang Beijing, Tianjin, Shanghai, at ang kabisera, Nanjing. Ang pagbagsak ng Nanjing ang nagdulot ng madilim na kabanata sa digmaan, ang massacre sa Nanjing. Sa 6 na linggo, naranasan ng lungsod ang malawakang pagpatay, panggagahasa, at matinding pagkawasak. Tinataya ng mga historiador na mahigit 10,000 sibilyan at mga bilanggo ng digmaan ang napatay. Malaki ang naging epekto nito sa reputasyon ng Hapon at nananatili itong kilala sa buong mundo. Ito rin ang sugat na patuloy na dala ng China, buhay, at naglalagablab. Kasabay nito, may lihim ding operasyon ang Hapon tulad ng Unit 731 sa Manchuria. Ang pasilidad na ito ay nagsagawa ng di makataong eksperimento sa mga bilanggo, tulad ng pagsubok ng sakit, biolohikal na sandata, at operasyon ng walang pampamanhid. Ang mga krimeng pandigma na ito ang naging pangunahing dahilan kung bakit naharap ang Hapon sa mahigpit na parusa at pandaigdigang presyon pagkatapos ng digmaan. Kahit abala ang militar ng Hapon sa China, Korea, at Timog Silangang Asya, patuloy pa rin nilang pinalawak ang teritoryo nila. Noong 1941, matapos putulin ng United States ang supply ng langis, gumawa ang Hapon ng mapanganib na desisyon. Inatake ang United States Pacific Fleet sa Pearl Harbor. Sinira ng bigla ang pag-atake ang mga barko ng Amerika at pumatay ng mahigit 2,000 katao. Itong pangyayari ang nagtulak sa Estados Unidos na sumali sa ikalawang digmaang pandaigdig at nagbago ng direksyon ng digmaan. Sa maikling panahon, patuloy na nananalo ang Hapon sa mga labanan at nakontrol ang isang napakalaking imperyo sa buong Asya. Pero pagsapit ng 1942, nagsimulang magkaproblema ang lahat. Ang hukbong dagat ng Hapon ay nagtamo ng malaking pagkatalo sa labanan sa Midway. At mula noon, nagsimula ng lumiit ang kanilang imperyo. Noong 1945, bagsak na ang Hapon. Binomba ang mga lungsod, paubos na ang pagkain, at milyon-milyon ang namatay. Pagkatapos ay dumating ang huling dago. Noong Agosto 1945, naghulog ang Estados Unidos ng bombang atomika sa Hiroshima at Nagasaki. Ang pagkawasak ay hindi pa kailanman nakita ng mundo noon. Kasabay nito, sinalakay ng Unyong Soviet ang teritoryong hawak ng Hapon sa Manchuria. Wala nang paraan para ipagpatuloy ang digmaan. Noong Agosto 15, 1945, inihayag ni Emperador Hirohito ang pagsuko ng Japan para sa karamihang Hapones. Unang beses nilang narinig ang boses ng emperador. Pagkatapos sumuko ng Japan, napasailalim ang bansa sa pananakop ng Allied na pinangunahan ng Estados Unidos. Nanatili ang mga Amerikano sa Japan ng halos 7 taon. Nagtrabaho sila para buwagin ang lumang sistemang militar. Maraming mataas na opisyal ng militar sa Tokyo ang inaresto, nilitis, at hinatulan ng kamatayan o habang buhay na kulong dahil sa mga krimen sa digmaan. Kagiliw-giliw, ang emperador mismo ay hindi pinarusahan.
Naniniwala ang United States na ang pagpapanatili sa kanya bilang simbolo ay makakatulong sa pagpapanatili ng katatagan sa Japan. Ang pinakamalaking pagbabago ay dumating noong 1947 nang ipinakilala ang isang bagong konstitusyon. Ang Artikulo 9 ay malaki ang naging epekto sa kinabukasan ng Japan. Sinabi nito na hindi nagagamitin ng Japan ang digmaan sa paglutas ng alitan at hindi ito magkakaroon ng mga puwersang militar na may kakayahang makipagdigma. Makasaysayang pagbabago ito na naging pundasyon ng mapayapang pagkakakilanlan ng Japan. Mabilis nagbago ang mundo nang sumiklab ang digmaang Koreano noong 1950 at tumindi ang tensyon ng Cold War. Kinailangan ng Estados Unidos ang isang matatag na Japan upang makatulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa Asya. Kaya unti-unting nagsimulang muling buuin ng Japan ang mga limitadong unit ng sariling depensa. Sa pagdaan ng panahon, lumaki ang mga unit at naging Japan Self-Defense Forces. Mahigpit pa rin silang panangga, pero naging mahalaga rin sa seguridad ng Japan. Sa panahong iyon, pumirma ang Japan ng mga kasunduang seguridad sa United States na nagpayag manatili ang mga base militar sa bansa. Maraming Hapones ang hindi komportable dito, kaya nagkaroon ng malalaking protesta noong 1960 at 60 ngunit nanatili ang kasunduan. At hanggang ngayon, may mga puwersa ng United States na nakaistasyon sa Japan sa ilalim ng kasunduang ito. Habang inayos ng Japan ang politika nila, may kamangha-manghang nangyayari sa ekonomiya nila. Muling itinayo ng bansa ang mga industriya, nag-invest sa teknolohiya, at nagsikap para buhayin ang ekonomiya. Noong 1960 at 1970 na mangha ang mundo sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng Japan. Sa ilang dekada, mula sa pagkatalo naging isa ito sa pinakamalalakas na ekonomiya sa mundo. Tinagurian itong hapon na himala sa ekonomiya. Ang tagumpay na ito at ang masakit na alaala ng Hiroshima at Nagasaki ay humubog sa mapayapang pananaw ng mga Hapones. Lumaki ang mga batang Hapones na tinuturuan tungkol sa kapayapaan, demokrasya at panganib ng nasyonalismo. Habang tumatagal, nabuo ng Japan ang kakaibang pagkakakilanlan bilang bansang ipinagmamalaki ang dedikasyon sa kapayapaan, hindi ang militar. Ang mga kalapit bansa ang nagtulak ng pagbabago. Hindi para ngayon kundi para sa mga usaping pangkasaysayan. Habang may presyon ang Japan mula sa China sa timog, may bagong hamon ding lumilitaw sa hilaga. Hindi kailanman naresolba ng Japan at Russia ang kanilang matagal ng alitan tungkol sa Kuril Islands o hilagang teritoryo ayon sa tawag ng Japan. Ang mga islang ito ay malapit sa Hokkaido at inangkin ng Soviet Union matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Mahigit 80 taon na. Ngunit walang kasunduang pangkapayapaan ang dalawang bansa dahil hindi pa rin nareresolba ang issue. Sa loob ng maraming taon, nanatiling tahimik ang sitwasyon, parang natigil sa panahon. Pero nagbago ang lahat ng salakayin ng Russia ang Ukraine noong 2022. Matibay na pumabor ang Japan sa kanluran at nagparusa. Tumugon ang Russia sa pamamagitan ng pag-atras sa usapang pangkapayapaan, pagsuspinde ng kasunduan, pagharang sa mangingisdang Hapones, at ginawang militarisadong sona ang isla ng Kuril. Nagtayo ito ng mga bagong base, naglagay ng coastal defense missile, at pinatibay ang depensa sa himpapawid sa mga isla. Nag-deploy pa ang Russia ng S-300 V4 units doon. Ginawa ang mga sistema para matukoy at subaybayan ang stealth aircraft, gaya ng F-35 ng Japan, na nagbibigay sa Moscow ng kakayahang bantayan ang hilagang Japan. Inaasahan sanang magiging matatag na ang sitwasyon. Ngunit sa halip ay lalo pang tumaas ang aktibidad ng militar. Mas madalas makita ang mga barko at eroplano ng Russia malapit sa Japan. Nagkaroon ng malalapit na engkwentro sa himpapawid at mga Tu-75 bomber na may kakayahang nuklear na lumipad malapit sa air defense zones ng Japan. Noong Setyembre 2024 isang Russian Ilyushin. 38 patrol aircraft ang 3 beses pumasok sa airspace ng Japan sa loob ng ilang oras. Unang ganitong paglabag sa 5 taon. Nagpadala ang Japan ng F-35 at F-15 at naglabas ng signal flare bilang pinakamalakas na babala bago ang posibleng engkwentro. Sa dagat, pinalawak ng Russia ang pagpapatrolya ng kanilang mga submarine gamit ang Bohr-class ballistic missile submarines, na bawat isa ay may dalang makapangyarihang mga nuclear missile. Mas madalas nang gumalaw ang mga submarine sa dagat ng Japan at Okhotsk, na nagdudulot ng patuloy na tensyon sa hilagang karagatan ng Japan. Mas ikinabahala ng Tokyo ang alyansa ng Russia at China. Nagsimula ang dalawang bansa ng magkasanib na naval patrol, bomber flights, at submarine exercises sa paligid ng Japan. Minsan, paikot na nilibot ng mga barko ang Japan para subukan ang bilis ng tugon ng Tokyo na bagong presyon para sa Japan.
Dalawang makapangyarihang kapitbahay na sama-samang kumikilos sa katubigan ng bansa at nagdagdag pa ng panibagong antas ng pangamba ang Russia nang i-update din nito ang doktrinang nuklear nito noong 2000 at 24 na ibinaba ang pamantayan kung kailan ito maaaring gumamit ng mga sandatang nuklear. Mas naging maingat ang Tokyo dahil sa pagbabago. Napatunayan ng Japan na ang banta mula sa hilaga ay hindi na lang simboliko o kasaysayan. Totoo ito, aktibo at lumalala. Dapat maghanda ang Japan para sa mundo kung saan sabay ang hamon mula timog at hilaga. Pero mas hindi gaanong mapanganib ang Russia at China kumpara sa pinakamalaking banta. Dahil ang hindi mo kailanman mahuhulaan ay kadalasan ang pinakamalaking banta mo. Isipin mo na lang na may nuklear na bomba na lumilipad sa ibabaw mo. Dahil lang may isang tao na naisipang maghanap ng pakikipagsapalaran. Mukhang kakaiba. Pero ito ang sitwasyon ng mga Hapones ngayon. Ang Hilagang Korea ang pinaka hindi mahulaan na hamon para sa Japan. Hindi tulad ng China o Rusya. Tahasang itinuturing ng Pyongyang na target ng nuklear na armas nito ang Japan. Ayon sa sariling ulat ng depensa ng Japan, mayroon ng humigit kumulang 50 sandatang nuklear ang Hilagang Korea at na-miniaturize na nila ang mga warhead sapat na kaliit para magkasya sa mga ballistic missile. Dagdag pa rito, may daan-daang misil ang Hilagang Korea na kayang tumama sa Japan. Kabilang ang mahigit 50 nandong missiles na pwedeng ilunsad agad. Dahil dito, mas delikado ang bawat pagsubok at paglulunsad. Dahil minsan, ilang minuto lang ang abiso na natatanggap ng Japan. Pinaka nakakatakot kapag dumadaan sa Japan, ang mga misil ng Hilagang Korea na nagdudulot ng emergency alert, tigil tren, at napipilitang maghanap ng masisilungan ang mga tao. Hindi na ito bihira ngayon. Matapos ang maikling diplomasya noong 2000 at 18 at 2000 at 19 muling bumalik ang Hilagang Korea sa mabilisang pagsubok. Nagpalipad ng mahigit 60 misil noong 2000 at 22 at 12 ng iba pa noong 2000 at 23. Marami sa mga pagpapalipad na ito ay itinapat sa mga ehersisyong militar ng United States, Japan at Timog Korea na nagdadagdag ng pampulitikang mensahe sa panganib. Lalong lumalala ang banta dahil sa pag-unlad ng teknolohiya ng Hilagang Korea. Ipinapakita na ngayon ang mga tactical na nuclear warhead para sa labanan. Underwater drone na may nuclear payload at missile mula submarino na kayang maglunsad ng ikalawang pag-atake. Ang mga pagsubok nito sa long-range missile ay nakabasag din ng mga record kung saan ang ilan ay nanatili sa ere ng mahigit 1 oras at umabot sa taas na hindi pa nararating ng mga naunang pagsubok. Lalong lumala ang mga alalahanin dahil sa bagong Hwasong 20 missile na solid fuel, mabilis ilunsad at kayang magdala ng maraming warhead. May pagbabago sa politika. Lalong lumapit ang Hilagang Korea sa Rusya. Pumirma ng kasunduang pangdepensa at nagpadala ng sundalo at armas para suportahan ang Moscow. Dahil sa bagong ugnayan, sumasabay minsan ang kilos ng Hilagang Korea sa militar ng China at Rusya sa paligid ng Japan. Kaya nagkakaroon ng sabayang presyon mula sa iba't ibang panig. Para sa Japan, ang nuclear na kakayahan, mabilis na teknolohiya, at pagiging hindi mahulaan ng Hilagang Korea ay nagiging kakaibang banta sa rehiyon. Mukhang mabilis na hanap ng Japan ang sagot para sa kanila. Pinaka nakakainis sa mga kaaway nito, ang posibleng paggamit ng Japan ng sandatang nuclear. Ang bansang matagal nang tumangging gumamit ng sandatang nuclear ay muling nagdadalawang isip sa pangakong iyon. Unang beses mula ikalawang digmaang pandaigdig, tinatalakay ng mga mambabatas kung papayagan ng Japan ang sandatang nuclear ng kaalyado tuwing krisis. Nagpahayag si Lin Tian ng China ng matinding pag-aalala tungkol dito. Ito ang pangalawang dahilan, kasunod ng posisyon ng Japan sa Taiwan, na nagpaalalang sa China. Ang hinaharap na estratehiya ng depensa ng Japan ay hindi lang tungkol sa isang sandata o isang anunsyo. Ito ay ganap na pagbabago sa plano ng bansa para mabuhay sa mas mapanganib na kapaligiran. Matapos ang mga dekada ng pagpapanatiling maliit at limitado ng kanilang militar, tinanggap na ng Japan na masyado nang nagbago ang kapaligiran ng seguridad sa paligid nito. Ang bagong plano ay 10 taon at base sa isang ideya. Dapat matukoy agad ng Japan ang mga banta, maprotektahan ang sarili ng matagal, at maagapan ang kalaban bago sila maabot. Nagsimula ito noong huling bahagi ng 2022 nang aprobahan ng gobyerno ang 5 taong programang pangdepensa na nagkakahalaga ng 43 trilyong yen o mahigit 300 bilyon. Wala pang gobyerno ng Japan ang gumastos ng ganito kalaki para sa depensa sa maikling panahon. Hindi ito simpleng gastusin. Hinati ito sa 7 larangan na itinuturing ng Japan na mahalaga para maprotektahan ang sarili laban sa kapangyarihang dagat ng China,
misail ng Rusya at nuklear ng Hilagang Korea. Ang unang haligi ay ang kakayahang umatake mula sa malayo na iniiwasan ng Japan sa mahigit 70 taon sa halos buong kasaysayan nito pagkatapos ng digmaan. Mahigpit na nanatili ang Japan sa depensibong posisyon. Ibig sabihin, naghanda lamang ito para salagin ang mga pag-atake at hindi kailanman nagplano na umatake sa mga base ng kalaban. Nagbago ito nang bumili ang Tokyo ng 400 Tomahawk cruise missiles sa United States. Kaya ng mga missile na ito, tamaan ang target na lampas. 1,600 kilometro na nagbibigay sa Japan ng kakayahang targetin ang mga launch site, base militar, at sentro ng lohistika. Nagsimula ng magsanay ang mga Japanese destroyer bago pa makalapit ang banta at inaasahang magiging operational agad ang unang barkong gagamit ng Tomahawk. Hindi lang umaasa ang Japan sa imports. Ina-upgrade nila ang Type 12 missiles mula maikling abot at ngayon ay kayang umabot ng halos 1,000 kilometro. Ipapakalat ang mga upgraded na misail sa timog kanlurang isla ng Japan, mula Kyushu hanggang Okinawa. Nagbibigay ito ng mga launch point para magbantay at tumugon sa aktibidad sa East China Sea. Marami sa mga launch vehicle na ito ay mobile. Ibig sabihin ay mabilis silang makakagalaw at makakapagtago. Kaya mas mahirap silang matarget ng kalaban. Ang Japan ay gumagawa ng bagong henerasyon ng submarine launch missiles. Imbes na baguhin ang submarino, gumawa ang Japan ng missiles na kayang ilunsad gamit ang torpedo tubes. Dahil dito, mas mura, mabilis, at mahirap matukoy. Binibigyan nito ang Japan ng opsyon na magsagawa ng long-range na pag-atake ng tahimik sa ilalim ng dagat. Kasabay nito, lalagyan ng Japan ang mga fighter jet nila ng long-range missile na inilulunsad mula sa ere para dumami ang platapormang kayang tumugon sa banta. Ang ikalawang haligi ng estratehiya ng Japan ay layered missile defense, lalo na laban sa hypersonic missiles. Mabilis bumiyahe ang mga sandatang ito at kayang magbago ng direksyon, kaya mahirap salagin ng tradisyonal na sistema. Magkatuwang na dinedevelop ng Japan at United States ang Glide Phase Interceptor, isang missile na tumatarget sa hypersonic weapons habang nasa itaas pa ng atmosfera. Isa ito sa pinakamahirap na teknolohiya sa modernong digmaan. Nakasalukuyang dinedevelop lang ng Estados Unidos at Japan. Pinalalawak ng Japan ang kanilang Naval Missile Defense Fleet. Ginagawa ngayon ang dalawang malalaking barikong may AEGIS. Bawat isa ay may higit 100 vertical launch cells at makapangyarihang radar. Makikipagtulungan ang mga ito sa AEGIS destroyer para palakasin ang kakayahan ng Japan laban sa ballistic, cruise, at hypersonic na missile. Sa dulo ng dekada, inaasahang magpapatakbo ang Japan ng 12 pangunahing barkong may ballistic missile defense. Mahalaga ito dahil maraming banta sa rehiyon, kaya kailangan ng Japan ng malawak na saklaw sa hilaga, timog, at kanluran. Ang ikatlong pangunahing larangan ay ang walang tao at space-based na pagmamanman. Nais ng Japan na hindi lang umasa sa ground-based radar at magsimula ng kumuha ng impormasyon mula sa mas mataas na altitude at kalawakan. Ang bagong long-range na drone ay magpapatrolya sa karagatan, mas matagal sa himpapawid, at magbibigay ng real-time na impormasyon sa self-defense forces. Pinalalawak ng Japan ang satellite network nila. Tinutukoy ng mga satellite ang paglulunsad ng missile. Sinusubaybayan ang hukbong dagat, minamanmanan ang test site ng North Korea, at nagbibigay ng secure na komunikasyon sa mga commander. Nagtatayo ang Japan ng reconnaissance at communication satellites, pati bagong sistema para subaybayan ang aktibidad sa kalawakan. Mahalaga ito dahil may anti-satellite capability na ang China at Rusya ngayon. Ang lahat ng impormasyon ay ipapasa sa bagong Joint Operations Command ng Japan, ang sentralisadong punong himpilan na binuo noong 2025. Unang beses sa kasaysayan ng Japan, nagkaroon ito ng iisang pamunuan na nag-uugnay sa Army, Navy, Air Force, Cyber at Space Units. Mas pinapabilis nito ang paggawa ng desisyon, lalo na sa panahon ng krisis kung saan mahalaga ang bawat minuto. In-upgrade ng militar ng Estados Unidos ang pamumuno nito sa Japan para mas maayos ang koordinasyon ng operasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nakatuon ang mga plano ng Japan sa mobilidad at kahandaan dahil natutunan nila sa mga kamakailang digmaan na hindi sapat ang teknolohiya lang. Dapat kayang mabilis na mailipat ng isang bansa ang mga tropa, maprotektahan ang mga sibilyan, mapalakas ang infrastruktura, at mapanatili ang supply. Sa mahabang panahon, naglaan ang Japan ng bilyon-bilyong pondo para sa reserbang bala, silungan, imbakan ng gasolina, emergency na paliparan, at backup na komunikasyon. Sinisiguro nitong magpapatuloy ang operasyon ng Japan
Kahit maapektuhan ang mga pangunahing base o supply, ina-upgrade ang proteksyon ng sibilyan. Mula sirena ng babala hanggang plano ng paglikas para sa mga residenteng malapit sa posibleng labanan. Bahagi ng estratehiya ng Japan, ang bagong fighter jet na kasalukuyang dinidevelop kasama ang United Kingdom at Italia sa Global Combat Air Program. Ang eroplanong ito, na inaasahang darating bandang 2035 ang papalit sa mga lumang fighter jet ng Japan at magdadala ng mas advanced na mga sensor, stealth technology, artificial intelligence, at mga tampok ng network-centric warfare. Ang bagong jet ay idinisenyo para gumana mag-isa o kasama ng drone, satellite, at mga sistemang panglupa. Mas magiging mahalaga ang papel ng kalawakan. Tumaas ang pamumuhunan ng Hapon sa military satellite. Lumalakas ang network para sa komunikasyon, nabigasyon, at intelihensya. Layunin ng pagbabago ay tiyaking kayang gumana ng Hapon mag-isa kahit maantala ang pandaigdigang komunikasyon sa labanan. Malaki ang pagsandig ng lahat ng mga pagsisikap na ito sa mga alyansa. Nanatiling sentro ng estratehiya ng Hapon ang pakikipagpartner sa Estados Unidos. Ngunit pinalalawak na ng Tokyo ang kanilang network at mas malapit na nakikipagtulungan sa Australia, South Korea, India at Pilipinas. Kasama sa mga partnership na ito, ang mga military exercises, pagbabahagi ng intelihensya, kooperasyon sa teknolohiya, at mga kasunduan na nagpapahintulot sa mga tropa na magamit ang base ng isa't isa sa panahon ng emerhensya. Nagkakaisa silang nagpapatibay ng seguridad laban sa presyon ng Russia, China, at North Korea. Ang schedule ng Japan para sa mga upgrade na ito ay umaabot hanggang kalagitnaan ng 2030 at pagsapit ng 2035. Aasahan na ang mga bagong fighter jet at hypersonic interceptor ay magdadala ng depensa ng Japan sa bagong antas. Iba-iba ang nararamdaman ng mga tao sa bansa. Maraming tao, lalo na ang mga kabataan, ang naniniwalang panahon na para akuin ng Japan ang responsibilidad sa sarili nitong seguridad. Nakikita nila ang kaguluhan sa mundo, kaya nararamdaman nilang dapat maging handa ang bansa. Ang mga matatandang lumaki sa mga kwento ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nababahala. Naalala nila ang dulot ng militarisasyon, pagkawasak, pagkawala, at sakit. Pero tiyak na ang direksyong pampolitika. Mas mabilis ang pagbabago ng depensa ng Japan ngayon. Mas malaking gastos, mas maayos na organisasyon, at mas puspusang pagsasanay. Nagiging mas mahusay ang mga puwersa ng sariling depensa at naghahanda ang bansa para sa mga banta na maaring dumating. Ang binubuo ng Japan ay hindi pansamantalang solusyon. Ito ay isang matibay at maraming antas na sistema ng depensa laban sa makabagong digmaan. Mula missile attacks hanggang cyber at hukbong dagat na operasyon. Layunin nitong bigyan ng sapat na lakas ang Japan upang walang sinumang bansa ang makapanakot dito at walang pagsasanipuwersa ng mga karatig bansa ang makapagpalugmok dito. Ito ang tugon ng Japan sa mundo. Nakikita nitong kailangan protektahan ang kapayapaan sa pamamagitan ng paghahanda, hindi lang pag-asa.